Panginoon, na kami po binigyan mo, Panginoon, ng pagkataon para ito ipurihin, para ito ipasalamatan. Mga salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo bawat isang narito, Panginoon, bigyan mo kami ng matalinuhan, maunawaan ang mga salita sa umagang ito. Pagulog bilang hingin mo, tulungan mo kung maibahagi ito ay lang sa ibang lupa. Salamat, Panginoon, dyan. Pagpalain mo ang mga salita sa umagang ito. Ang bilangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Pag-aaral po natin ngayon ay how to prepare and accept the blessing from God. Paano raw tayo maghahanda para tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Paano ba tayo naghahanda sa pagpapala galing sa Panginoon? Anong Friday kami galing sa LTO, nagkuha kami ng license sa isa kong pamahal. Nag-drive test siya. So, nandun kami sa actual, pinapaliwanag sa kanya kasi sabi niya, ikaw ay magdadrive na sa labas. Sabi niya sa highway. Kaya dapat malaman mo itong mga sign. Maraming sign. May mga bagong sign na hindi ko nadaanan mga panahon na nag-exam ako. Hindi na yung nakasulat na no parking. Pag meron palang yellow and red na kulay, bawal dyan mag-park. Kahit walang no parking. Marami na halos kulay-kulay na lang ang tapos yung mga linya na pag mayroong tuwid tapos dito sa kabila ay putol-putol na puti at dito sa kabila ay puti pero straight. Ibig sabihin yung dito lang sa side nitong may karapatang lumipat at yung dito ay walang karapatang lumipat. Kaya pala nagkakaroon ng aksidente kasi hindi nakapag-seminar kahit yung nandito lumilipat dito. Yung nagdadrive dito, dire-diretso lang siya kasi alam niya walang tatawid sa lugar na yun. Kasi yun yung nakalagay sa linya. Ay nagkakaroon ng aksidente, sabi niya, yung iba ay walang seminar. So pag sumunod tayo, sabi niya, talagang hindi ka magkakaroon ng aksidente kasi magiging tama lahat yung nagdadrive. Alam niyo kung kaya, sabi niya, nagkaramihan, siyempre mabilis ang patak mo rito dahil alam mo na walang tatawid galing dito. So, tayo, paano ba tayo nag-prepare para sa biyaya mula sa Panginoon? Sabi ko, Nung nakita, sabi ko, magaling na rin pala si Kambal mag-drive, talagang pinaikot-ikot siya dun sa solo lang siya na drive test. At yung mga sign, daming sign na hindi ko nadaanan ng iba talaga yung mga sign ngayon. Sabi ko, may mga pagbabago pala. Kaya sabi niya, prepare ka na para sa labas, mag-drive. Sabi niya, dapat ay alam mo itong mga sign na ito. Kasi dapat hindi kayo hinto sa ganitong lugar, ganitong ang ganda ng mga paliwanag niya. Talagang nandun ako nung nagtatanong pero hindi ko nasasagot. Kasi hindi ko alam yung mga sign na yun. Hindi ko talaga na-encounter nung panahon na ako nag-exam. Kaya sabi niya, tandaan niya kasi lalabasan sa exam ninyo. Hindi ko namin kaya sabi ko salamat sa Panginoon. So tayo ba, paano tayo naghahanda para tanggapin natin ang biyaya mula sa Panginoon? Ano ba yung pili natin gawin? Ano ba yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo na nag-prepare ka para gusto mo lang tumanggap sa Panginoon? Kasi yung proseso bago ka maging isang professional na pagdadrive ay magdadaan ka muna sa student. At pag naging student ka, alam mo magiging non-prof ka. At pag non-prof ka, magiging professional ka na. So may proseso bago ka makarating doon sa tamang pagiging professional. Sa atin po, may proseso rin ng Panginoon kung paano natin makakamit ang biyaya galing sa Kanya. Paano tayo naghahanda? Paano ba natin ito ginagawa? Anong mga bagay ang inihahanda mo para purihin ang Panginoon at para siya ay makuha mo yung biyaya mula sa Panginoon? Sabi po rito, sabi niya, how to prepare and accept the blessing from God. Number 1 po, prepare yourself. Handa po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng mga biyaya mula sa Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 6, verse 1, ang sabi po rito, pag-ingatan ninyong hindi makipakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. So yung pala yung isang pamamaraan na dapat natin malaman, na dapat hindi daw pakitang tao lang ang ating paglilingkod sa ating tungkulin para sa Panginoon. Kasi tayo, habang narito sa mundo, mayroon tayong tungkulin
para sa Panginoon. Dapat daw ay hindi pakitang tao lang. Dapat ito ay nasa puso natin. Talagang ipinamumuhay natin, ginagawa natin yung mga tungkulin na ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, salamat sa mga tao na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ang sarap, di ba, na talagang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya, pag-ingatan ninyo, hindi magpakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. So dapat pala talagang maingat tayo. Dapat paano ka ba sumusunod sa Panginoon? Talagang sincero. No? Sarap yung ikaw ay may tungkulin sa Panginoon tapos nagkagawa mo ito ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sarap, di ba? Sabi ko nga, nakita ko pa niya si Ian nung siya ay nagsusunglit. Sabi ko, siguro nung hindi pa siya Kristiyano, umaawit din siya sa mga sinalong, sa mga ano. Pero tingnan mo naman kung mag-worship, di ba? Talagang parang nalimutan na niya yung mga dati niyang ginagawa sa mundo. So yun ang masarap sa Panginoon na parang all out ka pag sa Panginoon. At napakasarap, biyaya sa kalooban, pati sa puso ng isang tao. Dati naman, pag linggo, wala siya sa simbahan. Gala-gala, di ba? At salamat, no? Kaya pala sabi ng Biblia, pag may isang tao nagbalik loob sa Panginoon, libilyong anghel ang natutuwa at nagsasaya sa langit. Kasi napakahalaga ng tao sa Panginoon. Kaya sabi niya, number 1 po, prepare yourself. Dapat huwag pakitang tao ang ating paglilingkod sa Panginoon. I-prepare natin ang ating sarili. Ano ba yung pangako mo sa Panginoon? Ikaw ba, anong oras ka na nanalangin? Anong oras ka nagbabasa ng salita ng Panginoon? Mayroon ka bang inilaan na oras para sa Kanya? Ang oras po natin, pare-pareho tayo, sabi nga, mayaman at mahirap, pareho lang 24 hours ang oras na ating ginagalawan sa mundo ito. Pareho lang tayo na 24 hours. Wala pong damang sa atin, kahit sila'y mayaman, hindi 25 hours ang kanilang oras, pare-pareho lang tayo. Napakabuti ng Panginoon. Kaya alin bang oras ang nilalaan mo sa Panginoon para i-prepare ang sarili mo para sa pagtanggap ng biyaya mula sa Panginoon? Mayroon ka bang quiet time para sa Panginoon sa oras na yun? Sa kwarto mo? Na ganitong oras, Panginoon, ito yung aking pangako sa iyo, Panginoon. Itong oras na ito, alas 7 o alas 7, alas 8, 1 hour po akong lulun sa iyo sa aking kwarto. Isasarap yung kwarto, ikaw lang, wala kang ibang kakausapin, kundi makikipag-usap ka sa Panginoon. Panginoon, gawin mo akong tapat na lingkod ko, Panginoon, gawin mo sa akin, Panginoon, yung preparasyon para sa pagtanggap ng blessing para sa iyo. Mayroon kang quiet time sa loob ng kwarto mo para sa iyong sarili at sa Panginoon. Between sa iyo at sa Panginoon. Pareho kayong dalawa. Mayroon kayong sinumpangan. Ang Panginoon po kung ano yung ating sinasabi, pinapangako sa Kanya, yun din po ang ginagawa ng Diyos. Kaya sana sabi nga, maingat ninyo, hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. So gawin po natin, maglagay tayo ng time, ng oras, para sa Panginoon, sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita. Kung hindi mo kaya magbasa ng marami, kahit Lord, 5 chapter o 5 verse lang po sa akin a day. Ganitong oras ko babasahin. Ganitong oras po ako mananalangin. Kung saan ka man mapunta, kung wala ka man sa bahay mo, pagdating ng oras na yon, tumuhod ka saglit, manalangin ka. Kung ilang minuto yung uusapan niya ng Panginoon, yun yung gagawin mo. Yun yung preparasyon mo pa sa sarili mo para sa pagtanggap ng blessing mula sa Panginoon. Kasi pag hindi mo ito nagawa, sabi niya, kapag pakitang tao lang, kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Pag ang ating pong preparasyon ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, wala daw po tayong matatanggap na pagpapala mula sa ating Ama na nasa langit. Kasi sabi ng Panginoong Isus, ano mang hingin niyo sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan ay ipagkakaloob niya sa iyo. Pero kailangan po meron tayong preparasyon sa ating sarili na dapat natin ginagawa para makamit natin yung biyaya na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Napakahalaga po nun na meron tayong preparasyon. Ano ang mga bagay na kailangan natin ibigay po yan ng Diyos? At ang number 2 po nito, give your tithes. Ito po yung mabigat. Yung magbigay. Kasi ito po yung daan
ng pagpapala sa atin. So yung una, yung prepare para sa ating sarili, ano ba yung ating ginagawang preparasyon para sa blessing ng Panginoon. Pero ito na po yung pagkuha natin ng blessing. Give your tithes. Pag binibigay mo yung tithes mo, binibigay mo yung ikapo mo, yun yung nagbubukas ng durungawan ng kalangitan para magkaroon ka ng blessing. Amen. Ito po yung pangalawang pili natin gawin. Pili tayo maging tapat sa pagbibigay ng ikapo para sa Panginoon. Pagka nandun yung sentro, kung tumanggap ka ng 10 piso, binubugot mo agad yung piso. Kung magkano talaga yung tinanggap mo, ibugot mo lang yung para sa Panginoon. Kasi ang sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. So yun po ay isang pamamaraan ng pag-accept natin, pagtanggap natin ng blessing sa Panginoon, yung pagbibigay. Sabi ko nga, sa pagbibigay, yun po yung susi ng pagpapala. Yun po yung ginagawa ng daanan ng Panginoon para bumalik sa atin yung pagpapala. Nagkakaroon ng tulay at ang number 1 tulay, yung pagbibigay natin ng kasampung bahagi ng ating kinikita. At ang sabi po sa Kawikaan chapter 11 verse 24 and 25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Pag ikaw ay marunong magbigay, tsak na ikaw ay magkakaroon pala ng yaman. Magkakaroon ka ng, kumbaga hindi ka magkukulang. Sabi sa 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa kapwa mo. Sabi niya, kung ano yung tinanin mo, yun yung aanihin mo. Napakasimpleng pamamaraan ay tinuturo ng Panginoon pag ating pong ginagawa. Mayroon pong biyaya, malaking ibinibigay ang Panginoon sa atin. Napakahalaga po na alam natin yung pamamaraan kung paano natin i-accept o tatanggapin ang biyaya mula sa Panginoon. Kaya po ito tinuturo ng kanyang mga salita para maunawaan natin kung gaano kahalaga ang biyaya na gusto ng Panginoon. Hindi po basta-basta ibinibigay ng Panginoon yung biyaya na masasayang lang. Hindi niya ito, sabi nga ng Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, hindi mo dapat itapon sa baboy ang pagkain ng mga bata. Hindi pwedeng itapon kung kani-kanino ang biyaya galing sa Panginoon. Ito po ay binibigyan ng Panginoon ng halaga, kaya pag ito yung binigay sa iyo, mayroon itong kapayapaan. Ngunit bago ito yung binibigay, dapat i-prepare muna natin ang ating mga sarili at sinusukat ng Diyos ang ating mga puso kung gaano tayo katatag sa ating pagtitiwala sa Diyos. Salamat sa kanyang mga salita na alam ko nagbibigay ito ng lakas sa atin at nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa number 3, give your time. Magbigay tayo ng time para sa Panginoon para makamit natin yung gusto natin matanggap mula sa Diyos. Ang sabi po sa Matthew 6:27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ano mong gawin natin pagkabalisa, hindi dadagdag yung oras natin. Hindi dadagdag, hindi magiging 25 hours. Kahit ikaw ay nabalisa ng 24 hours, hindi magdadagdag ng isang oras ang Diyos para sa iyong kabalisahan. Hindi mo madadagdagan yung oras mo maliban sa magbigay ka ng time sa Diyos. Pag nagbigay ka ng time sa Panginoon, dadami ang oras mo. Magkakaroon ka ng maraming oras sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi binibigyan mo ng tithes yung iyong oras. Binibigyan mo yun. Ito na yung sinasabi ko kanina na mayroon ka bang quiet time sa Panginoon. Sa 24 hours, ang 24 hours po ay mayroon itong, kung ilalagay mo yung 10% dito, dapat mayroon tayong 2 oras mahigit para ibigay sa Lord. At yun ay i-divide mo yun. Kung talagang gusto mo ng pagpapalang makamit araw-araw, i-divide mo po yun sa yung 24 hours, babawasan mo yun ng 10%. Sa 20 hours, mayroon ka pong 2 hours. Ibig sabihin, may 2 oras ang dapat iginugugol mo, ibinibigay sa Panginoon araw-araw. Yun po yung dapat natin ginagawa. Yung 2 hours na yun, paano mo hati-hatiin yung may 2 hours? Panginoon, mananalangin ako sa umaga ng 1 hour. Sa gabi, mananalangin ako ng 1 hour. At yung another, yung 40 minutes, yung 4 na oras, may 10 minutes, 10 minutes, may 40 minutes ka doon, Panginoon, ito gagawin mo para sa pagbabasa ng iyong salita. Kuhain natin yung dapat kuhain
para makamit natin yung dapat makamit natin. Sundin natin yung salita ng Panginoon, gawin natin yung salita ng Panginoon, at makakamit natin yung biyaya mula sa kanyang mga salita. At kung tayo po yung mayroon na nakaranas ng pagod, alam mo na kung saan kalalapit. Ang sabi ko sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lupa na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi po mahirap lumapit sa Diyos. Kasi pag lumapit ka, bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Hindi ka niya parurusahan, hindi ka niya pahihirapan, hindi ka niya bibigyan ng mga suliranin, kundi ikaw ay kanyang pagpapahingahin at bibigyan ka ng kaginhawahan sa buhay mo. Pag matupad mo yung kanyang mga sinasabi sa kanyang mga salita, at dapat po talaga mailagay natin yung 10% sa oras natin para magkaroon tayo ng maraming time. Magbigay tayo ng time sa Panginoon. Ilalagay natin yung oras natin para sa Panginoon. Magbigay tayo ng oras, i-divide natin. Ilagay natin, mag-multiply, mag-mat tayo. Paano ba natin gagawin ito? Para sa proseso po ng salita ng Panginoon, para din po itong proseso dito sa mundo na dapat, kung mag-aaral ka, mag-umpisa ka sa daycare, elementary, hanggang sa high school, hanggang sa college, at pag nag-college ka, kailangan mong mag-exam para ikaw ay maging isang tunay na professional. So sa atin po, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin matupad din yung gusto ipagawa ng Panginoon. Kailangan tayo po ay nakasentro sa kanyang salita, at tayo po ay maliwanag ang buhay. Alam natin kung ano yung ating ginagawa, at alam mo yung blessing na ibibigay ng Diyos sa'yo. Ngayon pa lang, alam mo na kung magkano tatanggapin mo, kasi alam mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ko nung nakaraan na dapat meron tayong purpose. Kasi pag hindi natin alam yung purpose natin, walang direksyon ang buhay natin, at wala po itong patutunguhan. Napakahalaga po, magbigay tayo ng time sa Panginoon. Give your time para sa Lord. Magbigay tayo, ilan natin yung sa 24 hours, ano natin kung ilan ang para sa Kanya. At ang sabi po sa Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanan na baon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinalibunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at bininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Nung siya po ay makakita ng kayamanan, umuwi siya at pinagbilhin pa niyang mga ari-arian. Tayo po, kung tayo nakakilala na sa Panginoon at tunay na yaman natin nakita sa Panginoon, ibinita mo na yung lahat ng ari-arian mo para yung oras mo ay maialay mo sa Panginoon. Ano ba yung pinagkakapalahan mo? Dati ito ay 2 hours, 3 hours sa cellphone. Pinabawasan mo na. Dati naman, mamasyal-masyal ka lang yung mga oras mo, ginugugol mo kung saan-saan. Tanggalin mo yun, i-focus mo doon sa buhay na gusto ng Panginoon. Yung treasure na nahukay mo, yun po yung pagtanggap natin sa Diyos. Sabi ko nga, si Ian, nung una siguro, paglilinggo, baka dinidipay niyan. May sa sabungan, may sa inuman, may sa barkada, kung saan-saan. Ngayon, binita na niya lahat yun. At binili niya yung treasure na nahukay niya mula sa Panginoon. At ibinigay niya lahat yung time niya sa Panginoon. Tayo pong lahat ay may mga oras na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon ito. Dahil kahit mayaman ka, kahit mahirap pa, pari-pariho lang tayo 24 hours. Hindi sila nakakalapang sa atin. Mas lamang pa nga tayo sa kanila. Kasi sila hindi kumakain ng kamuti, tayo kumakain. So marami pong nagsasabi na mayaman kasi sila, pari-pariho lang po ang oras na ibinigay ng Diyos. Kung sa kanila umuulan din sa atin. Kung sa kanila umiinit din sa atin. Pari-pariho lang. Kaya yung biyaya po na gustong ibigay ng Panginoon, kaya po natin itong matanggap pag nasunod natin ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ito po ang salita ng Panginoon, hindi po tayo magbabase ng mga kailangan natin. Sana po masunod natin yung protocol. Diba, nung una nga, nagkaroon ng pandemic, may protocol bago ka makaalam. Kailangan masunod yung protocol bago ka makapasok. Diba? Talagang meron po sa atin po sa Panginoon, dapat alam mo rin yung dapat mong ginagawa. At ang pang-apat po rito, yung pang-last po, give your life. Ibigay natin yung buhay natin para sa Panginoon. Paano ba natin ibinibigay ang buhay natin sa Panginoon?
Isang oras lang paglinggo, 2 hours lang paglinggo, meron ba tayong inilalaan para sa Panginoon? Yung buhay ba natin ay mahalaga para sa atin? Ito ba'y nagagamit natin, kagamit-gamit ba ito sa Panginoon? Napakapalad ng mga taong ginagamit ng Diyos. Napakapalad ng mga taong mayroong talento na ginagamit ng Panginoon dahil mayroon silang masasabi, Lord, mayroon akong naibibigay na iaambag sa gawain mo araw-araw. Salamat sa Panginoon dahil dito ay hindi tayo pinagkaitan ng talento. Tayo lahat ay mayroong katalinuhan na ibinigay ang Panginoon. Yung pangngiti mo lang, talento yan, binigay ng Diyos. Maraming tao ayaw umiti. Diba? Salamat sa Panginoon dahil alam ko tayo lahat ay binigyan ng Panginoon. Ngunit, paano ba natin ito iaalay sa Panginoon ang buhay natin? Ang sabi po sa Roma 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So dapat daw ialay natin ang ating buhay na banal, kalugod-lugod sa Panginoon. Yung pag-aalay natin ng buhay, yung pag-aayos ng ating buhay, yung pagsunod sa Panginoon na mayroon tayong kalinisan. Meron tayong nakikita ang Panginoon sa atin na tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Meron po tayong sinusunod na salita ng Panginoon ating pong ipina-apply sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating mga tahanan, sa mga taong nakakausap natin. Laging naka-apply ang salita ng Panginoon. Paano ka magsasalita sa kanila? Paano ka mangangako sa kanila? Paano ko sasabihin sa kanila yung mga bagay na mayroong wisdom mula sa Panginoon? Pag yun po ay nagagawa natin, malayo tayo sa lahat ng mga kapahamakan, malayo tayo sa disgrasya, malayo tayo sa kahirapan, tayo po'y makakaranas ng biyaya mula sa Panginoon. Dahil ang dila po natin, dito rin kasalalay, ang pagtakbo ng biyaya mula sa atin. Salamat sa Panginoon dahil dapat po malugod tayo, kung yung kaluguran tayo ng Panginoon sa pag-aalay natin ng ating buhay para sa Kanya. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano ba yung nagagawa natin na masigit natin dapat ginagawa kaysa sa mga bagay sa mundo ito? Ang sabi po sa Roma chapter 6 verse 1, kaya dapat din ninyong ituwing ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dapat daw kung ituring na natin, sabi niya, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Dapat daw ituring na natin ating mga sarili bilang patay na sa kasalanan. Paano natin gagawin yun na dapat ituring natin na patay na sa mga kasalanan ang ating sarili? Dapat hindi na natin ginagawa yun. Dapat umiiwas na tayo. Dapat ginagawa na natin yung mga kalooban ng Panginoon, yung mga gusto ng Panginoon. Sabi ko nga, pag nagawa natin ito, meron na po. Ito po yung pagtanggap natin sa blessing na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Pag tayo po ay meron ng ganon sa ating buhay, sabi niya, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ang sarap mabuhay pag ganon yung pakiramdam mo. Yung hindi ka na tinatalban ng kasalanan, hindi ka na na-a-attempt. Diba yung, hindi mo na, kasi mano yung kasalanan ay pati hindi mag-attract. Pero dapat patay na tayo doon sa kasalanan. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang hardinero at nagsisibak ng kahoy sa isang mayaman. Sabi niya, nangangarap siya, sabi niya, isang araw gusto ko yung maging tulad ng aking boss na paupo-upo lang, pakapit-kapit. Sabi ng boss niya, nung makalipas sa buwan, tinawag siya, sabi niya, aalis ako. At hanggat wala ako dito, ikaw ang boss dito. Ano bang gusto mong ipagawa sa mga utusan mo rito? Susundin ka nila. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, Panginoon, salamat. Dinidig mo ang aking panalangin. Umalis yung boss niya. Dahil bago umalis yung boss niya, pinapunta. Sabi niya, itong kwarto dito, sabi niya, meron akong nakalagay ditong prosporo. Sabi niya, huwag na huwag mo yan bubuksan. Ginawa niya talagang, pag sabi niya, kape. Ang kakain siya, pinipindot ang electric bill, papasok yung mga utusan para, boss, ano bang kailangan mo? Ganito, gano'n, sarap ng buhay niya. Ligo siya, gusto niya ng shower na may fit, meron. Lahat meron sa kanya. Tuwa-tuwa sa sabi, ganito pala talaga ang buhay ng mayaman. Ang sarap pala talaga maging mayaman.
Pero sabi niya, bakit kaya ayaw ipagalaw ni boss? Itong posporo ito. Ibinigay na nga niya lahat, yung posporo lang, ayaw pang ipagalaw. Mga 2 weeks, 3 weeks, hindi na niya kayang tiisin. Kasi kada higa niya, nakikita niya yung posporo nandun sa harapan niya. Ano kayang meron dito? Hindi siya nakatiis, isang araw binuksan niya. Nakabukas doon, nakita niya may papel. Ang nakasulat doon, magmula ngayon, magsisipa ka na ulit ng kahoy. Bumalik siya sa kahirapan. Kasi hindi niya napagtagumpayan yung tukso. Hindi niya napagtagumpayan yung pinagbibiling sa kanya. Ano bang sabi ng Panginoon? Sabi niya, dapat tayo maging patay na. Sabi niya dito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Dapat hindi na tayo na-attract nun. Dapat hindi ka na naakit nun. Pag nakakita ka ng medyo ma-exit yung shirt, huwag ka nang tumingin ulit. Huwag mo nang ulit-ulitin. Kasi karamihan, kung tumingin ka, titigan mo na lang tuloy-tuloy. Pag umalis ka na, huwag mo nang balikan. Kasi kasalanan na yung pagbinalikan mo. Kaya dapat maging patay na raw tayo doon sa kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan sa mundo? Diba? Dapat alam natin yun. Alam naman natin, di ba? So dapat yun ay nilalayuan na natin. Iniiwasan na natin. Ginagawa na natin yung kabutihan mula sa Diyos. Kaya sabi na rito, ngunit buhay para sa Diyos. Dapat buhay tayo sa Panginoon. Patay sa kasalanan, pero buhay na buhay sa Diyos. Laging nasa activity, laging ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Laging sinusunod ang kalooban ng Diyos. At laging sentro niya ang Panginoon sa buhay niya. May ginagawa man sa trabaho, pero hindi niya nakakalimutan ng Diyos. Kaya sinasabi ko na magkaroon tayo ng oras nang quiet tayo sa Panginoon. Maglaan tayo. Kausapin mo ang Diyos sa iyong tahanan, sa iyong tulugan. Panginoon, maglagay ka ng diary mo. Panginoon, ito po ang oras natin magkikita tayo. Ito po yung oras natin para ako'y magbasa ng iyong salita, para makipagkwentuhan sa iyo. Ito po yung oras mo sa gabi, para ikaw ay kausapin, para ako'y manalangin. At yung oras na yun, ilalagay kasi sabi ng Panginoon, yung pagbawal niyo sa lupa, yung pagbabawal sa langit, ngunit ang pahintulutan niyo sa lupa, pahintulutan sa langit. Kaya yung sinulat mo sa diary mo na gusto mo makausap ng Panginoon, sa oras na yun, darating ang presensya ng Diyos doon. Kaya doon ka piling tumulong sa Panginoon, doon ka piling tumawag sa Panginoon. Panginoon, 1 kilo na lang ang bigas ko. Bukas po, wala pa akong sweldo. Saan po ako kukuha? Ano po ang dapat kong gawin? May personal kang relasyon sa Diyos at madali pong makamit yung gusto mo. Kasi hindi ka na lalabas kung kani-kanino, sa Panginoon lang magkakaroon ng solusyon yung problema mo. I-divide natin yung oras natin, ibigay natin sa Panginoon para sa Panginoon at maliwanag po ang sinasabi ng kanyang salita, malaking pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, ngunit buhay para sa Diyos. Dapat po buhay na buhay tayo sa Panginoon. Sapagkat kayo'y nakipag-isa lang kay Kristo. Nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesus. Kaya dapat yun yung ating sinusunod. Yun yung ating ginagawa. Napakaliwanag po na salita ng Panginoon at hindi po mahirap sundin kung meron tayong puso na handang sumunod sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa dako ito, Lord. Dalangin ko, Father God, na magawa nila, Panginoon, yung mga kautusan, Lord. Magawa namin lahat, Panginoon, na yung oras, Panginoon, na ibigyan namin, Panginoon, para sa iyo, Lord. Salamat po, Ama. Pagpalain mo yung mga anak, bigyan ng malusog na pangatawan, mahabang buhay, kasunod ng kaisipan, Ama, at pulong-pulong ng pagpapala mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.